At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Ayon sa mga eksklusibong ulat, kumpirmado na si Vice President Sara Duterte ay papalit na sa pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas. Laban sa lahat ng inaasahan, ang desisyon ay nagbigay ng malaking gulat at katanungan sa buong bansa. Ano nga ba mga detalye ng kontrobersyal na pangyayaring ito? Ayon sa mga pinagkakatiwalaang sources mula sa palasyo, ang hakbang na ito ay naganap sa isang hindi inaasahang turn of events kung saan si President Kuting ng Norte Jr. ay sinibak mula sa kanyang posisyon. Iniulat na may mga seryosong usapin sa pamamahala at ilang mga isyu sa loob ng administrasyon na naging dahilan ng hakbang na ito. Ang mga aligasyong ito ay nagbigay daan para sa pagpapalit ng liderato ng bansa sa isang hindi inaasahang paraan. Habang ang buong bansa ay naguguluhan at nagtatanong kung paano ito nangyari, si First Lady Liza Smugs ay naiulat na nabigla sa balita ng biglaang pagbagsak ng kanyang asawa. Ayon sa mga close contacts ni Liza, hindi niya inaasahan ng mabilis na pagbabago sa kapangyarihan at sa kabila ng lahat, naguguluhan pa rin siya sa mga kaganapan. Nagbigay siya ng isang maikling pahayag na nagpapakita ng kanyang kalituhan at pagkakalungkot sa naganap. Sa kabila ng pagkakatalo ni PBBM, ang pangako ni VP Sara Duterte ay patuloy na matibay. Pinili ng mga tao at mga lider ng bansa na siya na ang magiging susunod na Pangulo at nagbigay siya ng mga pahayag na nakatutok sa pagpapabago at pagpapatatag ng bansa. Ang kanyang planong pang-ekonomiya at ang mga isyu sa national security ay inaasahang magiging bahagi ng kanyang mga pangunahing hakbang bilang bagong leader ng Pilipinas. Isang malaking tanong na ngayon ang lumitaw sa mga mamamayan. Ano nga ba ang nangyari sa ilalim ng administrasyon ni VP Sara Duterte? Ang mga eksperto at political analysts ay nag-aabang sa pagiging epekto nito sa ating ekonomiya, politika at internasyonal na relasyon. Hindi rin ligtas sa usapin ng mga kontrobersya na maaaring bumangon mula sa mabilisang transisyon ng liderato. Sa kasalukuyan, ang bansa ay nasa ilalim ng matinding obserbasyon mula sa mga mamamayan at mga internasyonal na komunidad. Patuloy nating susubaybayan ang mga susunod na hakbang na gagawin ng bagong administrasyon, pati na rin ang magiging reaksyon ng mga kritiko at ang buong political landscape ng bansa. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa July 29 ang susunod na pagdinig ng Komite ng Senado tungkol sa mga iligal na pogo. Ayon kay Senate President Chis Escudero, kapag hindi pa rin nagpakita si Go, hihingi na nila ang tulong ng National Bureau of Investigation para mahanap ang alkalde. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetena sa kanya ay para tiyakin lamang na siya'y mag-a-attend ng pagdinig ng Senado. Hello, Ma'am Liz Natividad. Maraming salamat sa pakulay. Alam nyo kasi, Senator Chis Escudero, yung Senado kasi ngayon, ano na ho kayo, marumi ho kayo. Marumi po yung laro ng Senado ngayon. Under Marcos admin. Yung institusyon ninyo, ginagawa po yung kuta ng mga may pangarap sa buhay ng mga politiko na gusto magiging presidente at magiging vice-presidente. Tapos hinayaan lang po rin ninyo, nagagawa sila ng katarantaduhan dyan. Ano ba kasi ang trabaho ng mga senador? Ako po'y naglibog na. Hello, Ma'am Remy Gonzales. Ako po'y naguguluhan na ho talaga. Di ba legislative branch kayo? Ano ba talaga ang inyong trabaho? Di ba po magpasa kayo ng batas? Magbalangkas kayo ng mga panukala upang mapakinabangan ang inyong mga panukala ng mga mahihirap maraming Pilipino. Bakit nyo pinapayagan ito si Hontiveros gumawa ng investigasyon dyan sa Senado? Di man NBI ito, animal? Bakit ayaw na lang natin kasuhan itong mga to sa Korte Diretso? Pag kinasuhan, itigil nyo na po yung investigasyon ninyo sa Senado. Dahil yan po ay nagpapasikat lang yung mga senador. Kahit anong mangyayaring investigasyon din sa Senado, di man ninyo yan mapakulong talaga. Kasi ang magpapakulong naman ho, ang magsasabi naman ho, beyond reasonable doubt, guilty ka,
Guilty ka beyond reasonable doubt. Korte man. Kagayong ginawa kay Franz Castro. Pinatulan. Child abuse. Guilty. Beyond reasonable doubt. Iyon ang tama. Doon na natin sa korte yan. Kasi kawawa naman ho iyong mga nabiktima ninyo. Mga nabiktima ng antivirus. Kagaya po itong si Mayor Alice Guo. Bata-bata pa. Wala naman alam to na marumi talaga sa politika kasi first time niya pumasok sa politika. Binahal naman niya ng Bambantarlak. Lahat naman ng mga taga-Banban nagustuhan siya. Sinabi naman na taga-riyan yan. Taga rito sa amin, yung mga matatanda sa Bambantarlak, sinasabi nun, maliit pa yan si Mayor Alice Guo, nakikita naman namin yan. Ano ba kasi ang gusto din yung mangyari? Aba, siyempre, kung ako naman ginagago ninyo, na, bakit ako pupunta dyan? Di mang korte yan. Doon na lang ako sa korte magpaliwanag. Hello Mama JC Lacuata, magandang tanghali ho sa inyo. Sabi ni Remy Gonzales, kaya nga, bakit ginawang korte ang Senado? Umabuso na ang Senado ngayon. Tess Robes, baliktad na ang Senado ngayon, bistak sila ng taga-contempt, mga pasikat. Yan na nga ang nakakainis. Anong? Yung oras po ninyo dyan sa pag-imbestiga dyan, na alam naman ng sambayan ng Pilipino yan, ay pang-iipa lang yan. Kasi nga tumatakbo kayong senador or vice-presidente or presidente sa eleksyon, may pangarap po kayo. Sayang yung panahon dyan, diretso na lang sa korte, kung meron talagang ebidensya, kayo dyan sa Senado, balangkas na lang kayo ng mga panukala na mapakinabangan ng maraming Pilipino. Pamurahin nyo yung bigas. Pasakay ng panukala, pamurahin nyo yung gasolina, kuryente, tubig, mga bilihin, pamurahin nyo. Mas maganda ho yan, susuporta kami sa inyo. Pero yung ganito, animal, sarap magmura. Sino ba talaga ang may problema? Nasabi niyan sa may shortage sa pork at mahal manok, mga senador, ano na? Ayan po. Ayaw nila pag-usapan yan kasi hindi daw sikat. Gusto nila sikat yung babanatan dyan, kagaya ni Tatay Digo. Nahirapan kayo eh. Kagaya nito. Sino ba talaga ang may problema? Pagdating sa pugo. Duterte admin ba or Marcos admin? Kasi dito po, sa programa ni Thinking Panot, dyan sa PTV, maliwanag pa sa sikat ng araw. Mismong bataan ni Da Junior nagsabi na legal ang pugo noon. At dito ngayon under Marcos admin, walang mga lisensya. So anong ibig sabihin nito? Napabayaan ng Marcos admin itong pugo, mga pugo, sa buong Pilipinas at pinamahayan na ginawang kuta ng mga sindikato at mga iligal ng mga gawain dahil sa kapabayaan ng gobyernong ito. Ngayon, isisi nyo sa Duterte admin? Isisi nyo sa sarili ninyo. Bakit? Duterte pa ba ngayon ang presidente? Kung hindi nyo kayo, mag-resign kayo. Dahil maliwanag pa po sa sikat ng araw, itong sinabi ni Thinking Panot. Itong sinabi ng kausap ni Thinking Panot sa kanyang palabas dyan sa PTV na ang purpose ay pasikatin si Damunyor. Anong pasikatin? Lalong nasira eh. Ito pa naman yung tinaguriang nilang nagpinag-aral man to natin, oh. Si Thinking Panot, pinag-aral natin yan. Magkano buwan-buwan Thinking Panot? 5 milyon? Diyos ko. Mantakin mo ha, pinag-aral na natin yan. Tax ng bayan. Saan ba nag-aral yan? Sa ibang bansa, di ba? Oh, tapos pupunta pa dito sa Pilipinas, bayaran pa natin, loko. Nagsasalita dyan, papasikat si Da Junior, lalong bumagsak. Tumaba, daming kwarta na nito. Tabang-taba ni Thinking Panot, ha? Kaya patoplop, grabe na ha. Ang laki ng bayad nito, 5 milyon daw buwan-buwan. Ang laki ng nakulimbat, oh. Saan ka pa? Pinag-aral ka, ginastusan ka. May piso, 5 biling, wala kang gastos, libre pa allowance. Pag-uwi mo sa Pilipinas, ay saan ka pa? 5 milyon daw eh. Grabe. Ang laki! Oh, ito. Huli po sa bibig.
itong programa ni Thinking Panot. Yung dalawa naglulukuhan. Pinag-usapan kasi nila dyan patungkol sa suna ni Da Junior. Ay mo dyan alam, mga tambaluslos, no? Iba yung topic, pugo. So ngayon, ang pugo, akala nila daw papabanguhin nila si Da Junior. Hello, Remy Gonzalez. Street Duterte po tayo sa next election naman, lahat. Salamat sa pakulay, Ma'am Remy. Ito, handa na ba kayo? Pakinggan po natin kung gaano sila katanga. Talino daw yung atakdog eh. Matalino daw ito Marcos sa Defender. Kokak, bata mo, nagkalat, sipain mo na yan. Bigyan natin o. Yes, yung mga scamming activities, that's why naka-focus kami, kung mapapansin mo TP, di ba? Naka-focus kami dun sa sa mga illegal pogo hubs na nagkalat ngayon dito sa buong Pilipinas. Actually, 402 pa yung hahabulin natin ng mga illegal. 402 ang hahabulin nila ngayon na illegal pugo. Okay. Rainy Sacro, maraming salamat po sa inyong pakulay. 402 ha, rinig nyo. Kasi nga, pinamugaran daw yan ng mga scammer. Ang daming scammer ngayon, yung iba nasa Malacanang. Takin mo ha, galing sa kanila ha. 402 daw yung habulin nilang illegal. Walang lisensya kasi illegal oh. Ito yun ang tanong. Yung 402 ba na illegal na pugo, sa panahon ni Tatay Digong, may lisensya ba yun? Thinking Banot? No. Ayan tayo, bira kayo ng bira, topic kayo ng topic. Akala po ninyo, Duterte tatamaan, dayon yung natamaan. Ma'am Emelita Bryant, maraming salamat po sa inyong pakulay. Maliwanag ha, sinabi po ng kausap ni Thinking Pinoy na 402 po illegal pugo ang hahabulin nila under Marcos admin. Tuloy! Illegal pogo. Ito po, maganda rin po nabanggit niyo yung mga pogo na yan. Yung po mga pogo, Philippine Offshore Gaming Organizations. Ano ba yung ng pogo organizations? Yes. Nung araw po kasi, illegal naman sila, di ba? Hoy! Hoy, 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 hoy! Hoy, 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 hoy! Narinig niyo? Di namin yung Thinking Panot? Nung araw naman kasi, illegal naman sila. Galing sa Atakdog, galing sa Marcos, sa Defender. Ang liwanag ha, galing sa tuta ni Kukak. Pag sinasabi mong legal, ibig sabihin regulated yan. Ibig sabihin, pinupuntahan yan talaga ng mga otoridad, NBI, pulis, no, pagkor, binibisita talaga yan. Kasi legal eh. Legal naman sila. O anong sagot? Okay ha? Pasok. Anong sagot? Araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa pagdagdag na kita ng pamahalaan. O ito nga, bubo mo. Gago talaga ito si Thinking Panot, no? Bumabawi, no? Pagkatapos magsabi na legal naman yung pugo. Kala niya, hindi namin alam. Tapos sa may banat na, nakadagdag naman daw yung pugo. Nung nakaraan, bakit daw pa? Kuno. Gago. Hello Janet, Machoka, salamat sa pakulay. Si Spia, salamat po sa inyo. Magpakatotoo ka, Thinking Panot. Huwag mong dayain yung mga taong nanonood sa inyo. Bakit ayaw mong diretsuhin? Ngayong mga pugo talaga sa panahon ni Tatay Digong legal at nakatulong naman talaga sa ekonomiya ay aning. Okay lang po, Ma'am Lovelyn Sibukawa, magandang tanghali po kamuti Muto at Lourdes Ispas. Bakit ayaw nyo tanggapin ang katotohanan? Masakit ba?
Akala ko ba ang talino nito, bubo pala eh. Diretsuhin mo. Hindi mo naman talaga maitanggihan na yung mga pugo ho, legal sa panahon ni Tatay Digong, 100% nakatulong po yan sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas. Kasi regulated po yan, mga legal sila, may mga lisensya. Lalo na yung pandemya. Nung pandemya, kung walang pugo, patay na siguro to si Tingking Panot. Mako-COVID ka. Oh. Tanggapin nyo. Magpakatotoo tayo. Huwag natin gawing tanga yung mga nanonood sa inyo. Totoo naman kasi na yung pugo po sa panahon ni Tatay Digong nakatulong sa ekonomiya. Walang krimen. Maayos. Regulated yan eh. Sinusundan ng gobyerno. Mga law enforcement agency. Kaya hindi makakapagawa ng masama. Dahil legal. Kasi kunting makikitaan lang na illegal yung pugo, sarado sila yung lisensya nila. Tanggal sila kay Tatay Digong. O ngayon, tuloy na natin. Tapos ngayon panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga pugo. Ano po ba ang nangyari? Okay, nung una kasi may mga lisensya yan, yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal pogos. And now, yung mga... Narinig nyo? Yung 402 na pugo may mga lisensya yan. Nung una, narinig nyo? May mga lisensya. O ngayon, mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang. Dati lahat yan may lisensya. Aray nyo! Singing Panot, iyak! Loko! Mandakin mo, sa panahon ni Tatay Digong, 402 may lisensya. Panahon ni Bangag, 40 na lang. Gago. Paano yung 402? Walang mga lisensya, di illegal ang mga animal. Paano yung susuyurin yung 402? Sa buong Pilipinas, walang lisensya. Bakit walang mga lisensya? Wala kasi kay Kuka. Gago. 40 lang ang may lisensya. 40 yung mga sumunod. Gahit kayo nag-uusap kayo. Di ba kayo nag-uusap bago kayo mag-live? Hello, ganda. O, galing sa mga bibig nila, mga ululo. Patay ka ni Gokak TV. O, maliwanag ha? O, 400 to sa panahon ni Tatay Digong. Mga lisensya yan, maayos naman daw. Pero ngayon daw, under mga admin. Walang mga lisensya, 40 na lang may lisensya. Ibig sabihin, 40 na lang yung sumunod sa batas. 40 na lang yung regulated. O saan sila kumuha ng lisensya ngayon kay Kuka? Kaya pala nagkadalit-silitsyo. Kaya pala nagkadalit-silitsyo yung pugo, mga illegal. Pag illegal, siyempre lahat ng mga illegal nandun. Illegal nga eh, walang lisensya eh. Yan yung kasilanan yan. E Tatay Digong? Lo? O paano to? Paano nyo i-depensa to, Tingting Panot? Na mismo kayo, nag-uusap kayo, nagbubulan kayo. Gusto nyo ipalabas na sa Mang Duterte? Eh hindi nga, galing sa mga bibig ninyo eh. 400 to, panahon ni Tatay Digong, legal, may mga lisensya. Ngayon sa panahon ni Dayon Yor, ay wala nang mga lisensya, 40 na lang. Ang tanong, bakit walang lisensya? Anong meron? Sige nga, taloy. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, hindi na nagpa rin yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang kolorum. Galing sa bibig niya. Galing sa bibig niya, mga animal. Galing sa bibig nila, ha? Na sa panahon daw ni Marcos, itong 400 to, tumatakbo na parang kolorum. Alright, Panot. Kayo ha,
Kaya naglolokohan kayo, isisinin nyo kay Tatay Digong, kayo pala may problema eh. Si thinking pa na pag ano, no? Baka siya isip-isip thinking pa ano ba bakit sinabi mo na sa panahon ni Marcos walang mga lisensya yan? Bakit sinabi mo koloro? May wala na, na-record na. Sabi ni Rosalyn, no? Laglag ang amon niya. Hindi lang laglag, laglag na laglag. Hello po, Angel Time Traveler. Magandang hapon ako sa inyo. Ito yung patunay. Ito yung patunay na walang political will yung nakaupo ngayon sa Malacanang. Mantakin mo, ha? Sa panahon ni Tatay Digong yung 400 plus na natukoy niya, lisensyado daw. Sabi niya, ha? Sabi ni Pulot Anuan. Pagdating ng Marcos admin, wala nang mga lisensya. Hindi na nagre-renew kasi weak yung leader. Saan ko nag-renew ng lisensya? 400 to, magsabi kayo. Nag-renew kayo kay Tambaloslos? O kaya nag-renew kayo kay Kukak? Takin mo, kung doon nag-renew kay Kukak at doon nag-renew kay Tambaloslos, di kumita sila. Ibig punta sa Pilipinas. Bakit ang lakas ng loob nila ngayon? Ito tanong ko sa inyo. Bakit itong 400 to ng mga pugo sa panahon ni Tatay Digong lisensyado, regulated? At sa panahon ho ng Marcos admin, hindi na ho sila nag-renew, wala nang mga lisensya, sabi ho ng taga Malacanang illegal na itong 400 to. Ang tanong, bakit ganoong kalakas ang 400 to ngayon under Marcos admin na hindi po sila kumukuha ng lisensya? Sino yung padrino nila at sino yung kapit nila? Ikaw ba bangag? Ikaw ba Kukak? Ikaw ba Dayunyor? Alam nga naman sasabihin ninyo si Tatay Digong, wala namang kapangyarihan na si Tatay Digong. At baka sabihin ninyo, ay, si Duterte yan, olan! Paano niya isisi sa mga Duterte? Si Tatay Digong tapos ang termino eh. Panahon ni Tatay Digong may mga lisensya, panahon ninyo wala. Tapos sasabihin ninyo, si Digong yan eh. May kinalaman si Digong, olan! Anong kapangyarihan ni Digong? Ordinaryong tao? Paano niya makontrol ang Pilipinas? Kung may kapangyarihan pa lang si Tatay Digong, hindi sinipa na kayo lahat dyan. Sige nga. Simpleng logic guys. Simpleng logic lang. Nagkaroon siguro ng lakas ng loob itong